ni Duterte si Trillanes ay nung nirevoke niya yung amnestia na binigay sa kanya nung sumama siya sa nag-stage ng coup d'etat sa Manila Hotel. Something overturned by the Supreme Court last year lang rin. Sinabi ng Supreme Court unconstitutional yung ginawa ni Duterte. And the funny thing is, yung Supreme Court na yon, si Duterte rin ang naglagay ng majority. Isipin mo yun, si De Lima, kinaya nilang ipakulong pero nakalaya rin. Pero itong si Trillanes, na matagal nang tinik sa lalamunan ng dinastiyang Duterte, hindi makulong-kulong. Siguro makikita natin na wala siyang kaso, walang makuhang kaso. Yung sinasabi nilang minahan, yung nilagay sa West Philippine Sea na binenta raw, bakit walang sinabi or bakit walang kaso na final si Duterte kay Trillanes? Walang nag-stake na kaso kay Trillanes. Siguro, totoo nga na malinis yung tao na yan. Kaya pala siguro kahol ng kahol. Kasi nga, wala sa kanyang mahalungkat. Ngayon naman, ang latest na kaso ni Trillanes laban kina Go at Duterte, prima facie raw. Nang ibig sabihin as you can see from the very first look, evident na siya. Evident na ito nga, meron nga talagang kaso. Meron nga talagang conflict of interest na nangyari. Makikita agad kung ano yung mali. Pero ano nga ba yung mali? Ayon kay Trillanes, conflict of interest ang kaso laban kay Duterte at Bongo na nag-award raw allegedly ng mga infrastructure projects sa kumpanyang CLPG Builders na pagmamayari ng ama ni Christopher Lawrence Tesoro Go. Pagmamayari raw kasi ito ng ama ni Bongo na maraming infrastructure projects sa Davao Region. Meron din daw koneksyon ng mga Diskaya sa mga Duterte, particularly Bongo through CLPG Builders dahil sa mga proyektong nagsanib puwersa ang kampo ng kadiliman at kasamaan. Matatandaan din natin yung sinabi ni Bongo, unprompted, walang nag sa kanya na dinedenay na